Tahimik na sumisikat ang araw sa maliit na barangay ng San Joaquin. Kasabay ng huni ng mga ibon ay ang pagkising ng mag-asawang sina Fred at Loisa. Na 8 taon nang magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi man sila mayaman, pero sapat na ang kanilang kinikita upang maitaguyod ang simpleng pamumuhay. Para sa kanila, ang tunay na yaman ay ang pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat hamon ng buhay. Maagang bumangon si Loisa upang ihanda ang almusal. Habang nagpiprito ng tuyo at itlog, hindi niya napigilang mapangiti nang marinig ang mahinang paghikab ng kanyang asawa. "Good morning, mahal," bati ni Fred habang yumayakap sa likod niya. "Good morning din. Bilisan mo ng maligo. Baka mahuli ka na naman kay Don Ramon." Pabirong sagot ni Loisa. Napangiti si Fred at hinalikan siya sa noo. "Hindi ako mahuhuli, mahal. Ayokong mapagalitan ng pinakamabait kong amo." Si Don Ramon ay isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Mahigit 5 taon ng driver at personal na assistant niya si Fred. Sa kabila ng kanyang yaman, kilala si Don Ramon sa pagiging mapagpakumbaba at patas sa kanyang mga tauhan. Itinuturing pa nga niya si Fred na parang sariling anak dahil sa sipag at katapatan nito. Habang papasok si Fred sa trabaho, inilabas naman ni Loisa ang kanyang maliit na kariton ng lugaw, pandesal at kape sa tapat ng kanilang bahay. Hindi man kalakihan ang kita, pero sapat na yon upang makadagdag sa kanilang ipon. May iisa silang pangarap, ang makapagpatayo ng maliit na eatery balang araw upang hindi na sila mangupahan pa. "Huwag kang mag-alala, Loisa," madalas sabihin ni Fred. "Darating rin ang araw na matutupad ang lahat ng pinapangarap natin." At sa bawat salitang iyon, lalo pang tumitibay ang loob ni Loisa. Isang umaga, dumaan ang kanilang kapitbahay na si Aling Mildred. Tanga ng isang bayong ng gulay. "Nako, Loisa, napakaswerte mo talaga kay Fred," sabi nito habang bumibili ng lugaw. "Oo nga po eh, napakabait po ng asawa ko." Ngumiti si Aling Mildred, ngunit agad ring naging seryoso ang kanyang mukha. "Pero anak, tandaan mo, kahit gaano kabait ang lalaki, huwag mong pababayaan ang inyong pagsasama. Ang tukso, hindi kumakatok, dumarating lang bigla." Bahagyang natawa si Loisa. "Nako, hindi po ganun si Fred. Kilala ko po ang asawa ko. Sana nga." Mahinang tugon ni Aling Mildred. Hindi na yun pinansin pa ni Loisa. Buo ang tiwala niya sa kanyang mister. Samantala, pagdating ni Fred sa opisina ni Don Ramon, nadatnan niyang abala ang lahat. May bagong empleyado pala na ipakikilala. "Fred, halika rito." Lumapit siya. "Ipapakilala ko sa iyo ang bago nating sekretary." Mula sa pintuan ay dahan-dahang pumasok ang isang napakagandang babae. Mahaba ang buhok nito, maayos manamit at may matamis na ngiti. "Good morning po. Ako po si Maureen. Sana'y maging maayos po ang samahan natin." Magalang na iniabot ni Fred ang kanyang kamay. "Ako si Fred. Welcome sa kumpanya." Nagkamayan sila at parehong ngumiti. Hindi alam ni Fred na ang simpleng pagkakamay na yon ang magiging simula pala ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin ng kanyang pamilya. Sa labas ng opisina, tanaw ni Don Ramon ang dalawa. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang kutob na bumabalot sa kanyang dibdib. Marami na siyang nasaksiyang pamilyang nasira dahil sa maling desisyon. At tahimik siyang nananalangin na sana ay hindi yun mangyari sa isa sa kanyang pinakamahusay na tauhan. Ngunit kung minsan, ang kapalaran ay nagsisimula sa isang simpleng pagkikita. Isang tagpong tila walang ibig sabihin. Ngunit kalaunan ay magiging dahilan ng pagluha, pagsisisi at pagsubok sa isang pag-ibig na akala ng lahat ay hindi kailanman matitinag.
Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Maureen sa kumpanya ni Don Ramon. Mabilis siyang nakibagay sa trabaho at sa mga kasamahan. Bukod sa mahusay siyang sekretarya, palangiti rin siya at magaling makisama. Dahil dito, naging magaan ang pakikitungo ng lahat sa kanya. Lalo na ni Fred, na madalas niyang nakakasama sa mga lakad ni Don Ramon. Isang umaga, inutusan ni Don Ramon si Fred na ihatid si Maureen sa isang meeting sa Karatig Bayan. Fred, ikaw na ang bahala muna kay Maureen ha. Siguraduhin mong ligtas siyang makakarating. Bili ni Don Ramon. Opo sir. Magalang na tugon ni Fred. Sa biyahe, halos walang usapan sa simula. Ngunit si Maureen ang unang bumasag sa katahimikan. Matagal ka na bang nagtatrabaho kay Sir Ramon? Tanong niya. 5 taon na rin, sagot ni Fred habang nakatutok sa pagmamaneho. Maswerte ka. Halatang malaki ang tiwala niya sa'yo. Ngumiti si Fred. Malaki rin kasi ang utang na loob ko sa kanya. Tinulungan niya ako noong panahong halos mawalan ako ng trabaho. Mula nga noon, ay naging madalas na ang kanilang pag-uusap. Hindi lamang patungkol sa trabaho, kung hindi pati na rin sa buhay. Ikinuwento ni Fred ang kanyang simpleng pamilya at ang pangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Maureen ang kabutihan ni Fred. Hindi ito mayabang. Marunong itong rumispeto at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Napakaswerte ng asawa mo. Minsang sabi ni Maureen. Napangiti lamang si Fred. Ako ang maswerte kay Loisa. Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, unti-unti niyang napapansin ang kakaibang saya tuwing kasama niya si Maureen. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Samantala, sa kanilang bahay, napansin ni Loisa ang pagbabago ng asawa. Madalas itong gabing umuwi at tila laging pagod. Kapag nagtatanong siya, iisa lamang ang sagot nito. Marami lang talagang trabaho. Pinili ni Loisa na maniwala. Ayaw niyang pagdudahan ng lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit isang gabi, habang naghahaponan sila, biglang tumunog ang cellphone ni Fred. Sumalyap siya sa screen at agad itong pinatay ng hindi sinasagot. Sino yon? Tanong ni Loisa. Wala. Sa opisina lang. Mabilis na sagot ni Fred. Hindi na nagsalita pa si Loisa, ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Ramon si Fred sa kanyang opisina. Fred, seryosong wika nito. Matagal na kitang kilala. Isa kang mabuting tao. Pero napapansin kong masyado kayong malapit ni Maureen. Nagulat si Fred. Wala pong masama ron, sir. Magkaibigan lang po kami. Napabuntong hininga si Don Ramon. Ang tukso, hindi nagsisimula sa kasalanan. Nagsisimula ito sa pagiging kampante. Ingatan mo ang pamilya mo ha. Minsan, isang maling hakbang lang ang kailangan para masira ang lahat. Tumango si Fred bilang paggalang. Ngunit sa kanyang isip, ay nakalang nag-aalala lamang ng sobra ang kanyang amo. Paglabas niya ng opisina, nadatnan niya si Maureen na naghihintay sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Ngumiti si Fred. Oo, tara, may kailangan pa tayong asikasuhin. Habang magkatabing naglalakad ang dalawa, hindi nila napansing may isang empleyadong tahimik na nakamasid sa kanila. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang pagiging malapit. Ang simpleng usapan ay nauwi sa lihim na pagkikita pagkatapos ng trabaho. Ang dating hangganan ng respeto ay unti-unti nang napupura. Hindi pa man sila umaamin sa isa't isa, pero nagsisimula ng manaig ang damdaming dapat sana'y pinikilan. Isang damdaming maaaring sumira hindi lamang sa isang pagsasama, kung hindi pati na rin sa mga pangarap na matagal nilang binuo. Lumipas ang ilang buwan, at kasabay ng pagdagdag ng mga araw ay ang unti-unting pagbabago ni Fred. Ang dating masayahing asawa na sabik umuwi sa kanilang bahay ay tila naging banyaga na sa sariling tahanan. Mas madalas na siyang mag-overtime at kapag kasama si Loisa
Tila wala na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Isang gabi, naganda si Loisa ng paboritong ulam ni Fred. Adobong manok at mainit na kanin. Gusto sana niyang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. 9:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin si Fred. Tinawagan niya ito. Hello, mahal? Nasaan ka na? Narinig niya ang mahinang ingay sa kabilang linya. May emergency meeting pa kami. Huwag mo na akong hintayin. Sige, mag-ingat ka ha. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Loisa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dumaan si Aling Mildred upang bumili ng lugaw. Sandali, parang namumutla ka, Loisa. May problema ba? Napayuko si Loisa. Hindi ko na po maintindihan si Fred. Parang ang layo niya na sa akin. Hinawakan ni Aling Mildred ang kanyang kamay. Anak, minsan ang kutob ng asawa ay hindi nagsisinungaling. Pero bago ka mag-isip ng masama, alamin mo muna ang buong katotohanan. Tumango si Loisa, bagaman umaasa pa rin siyang mali ang kanyang hinala. Samantala, sa opisina, lalong naging malapit sina Fred at Maureen. Isang hapon, matapos ang isang meeting, niyaya ni Maureen si Fred na magkape. Nakakapagod ang araw na ito, no? Sabi ni Maureen. Oo nga eh, sagot ni Fred. Habang nag-uusap sila, unti-unting naging personal ang kanilang mga kwento. Ikinuwento ni Maureen ang kanyang kabiguang magmahal at ang takot niyang muling masaktan. Hindi na malayan ni Fred na siya na pala ang naging takbuhan nito sa bawat problema. Salamat, Fred ha. Mahinang sabi ni Maureen. Sa'yo lang ako nakaramdam ulit na may taong tunay na nakikinig. Hindi nakasagot si Fred. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Maureen. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabasag ang hangganang matagal nilang sinusubukang ingatan. Makalipas ang ilang araw, isang empleyado ang lihim na lumapit kay Don Ramon. Sir, pasensya na po pero may nakita po akong hindi maganda eh. Ano yon? Tanong ni Don Ramon. Nakikita ko pong magkasama sina Fred at Maureen sa isang cafe. Magkahawak po sila ng kamay. Nanahimik si Don Ramon. Mabigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang narinig. Ngunit alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang nagmulat kay Loisa. Habang naglalakad siya sa bayan upang bumili ng sangkap para sa kanyang paninda, napansin niyang nakaparada ang sasakyan ng kumpanya sa tapat ng isang maliit na restaurant. Napakunot ang kanyang noo. Dito ba ang meeting nila? Bulong niya. Mula sa salamin ng restaurant, nakita niya ang dalawang taong masayang nagtatawanan. Si Fred at si Maureen. Hindi lang yon. Kitang-kita niyang iniabot ni Fred ang kamay ng babae. At hindi ito umilag. Sa halip, ngumiti pa ito habang magkahawak ang kanilang mga palad. Parang gumuho ang mundo ni Loisa. Hindi niya na kayang pumasok sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang umatras. Kasabay ng bawat hakbang ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya akalaing ang lalaking pinanghahawakan niya sa loob ng 8 taon ay magbibigay sa kanya ng sakit na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Sa loob ng restaurant, walang kamalay-malay sina Fred at Maureen na sa labas ng salamin ay may isang pusong tapat ang tuluyang nadurog. At mula sa araw na yon, nagsimulang mabunyag ang katotohanang matagal nilang itinatago. Isang katotohanang susubok hindi lamang sa kanilang mga puso, kung hindi pati na rin sa mga pangarap at pangakong minsang kanilang pinanghawakan. Magdamag na hindi nakatulog si Loisa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang nakita niya sa restaurant. Ang mga ngiting dati ay para lamang sa kanya, ngayon ay ibinibigay na ng kanyang asawa sa ibang babae. Nang gabing iyon, tahimik na umuwi si Fred. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, ay napansin niyang nakapatay ang telebisyon at nakaupo si Loisa sa sala. Nakapatong sa mesa ang kanilang wedding album. Loisa, gising ka pa pala? Mahinang tanong ni Fred.
Hindi ito sumagot. Ilang sandali siyang nakatingin lamang sa album bago maraang nagsalita. May gusto akong itanong sa'yo. Kinabahan si Fred. Anong tanong yun? Totoo bang may iba ka na? Parang natigilan ng oras. Hindi kaagad nakapagsalita si Fred. Yumuko siya at iniwas ang tingin. Nakita ko kayo ni Maureen. Nanginginig ang boses ni Loisa. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Napabuntong hininga si Fred. Alam niyang wala na siyang may tatanggi. Loisa, patawarin mo ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Yan lang ba ang masasabi mo? Pagkatapos ng 8 taon nating pagsasama? Umiiyak na sigaw ni Loisa. Nagkamali ako. Hindi aksidente ang pagtataksil, Fred. Pinili mo yan. Napaupo si Fred habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Ngayon lamang niya nakita ang sakit na idinulot niya sa babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya. Kinabukasan, umalis si Loisa sa kanilang bahay. Ilang damit lamang ang kanyang dinala at pansamantalang tumuloy siya kina Aling Mildred. Anak, dito ka muna. Sabi ng matanda habang yakap-yakap siya. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Samantala, mabilis na kumalat sa kumpanya ang balitang may relasyon sina Fred at Maureen. Ipinatawag sila na Don Ramon sa kanyang opisina. Tahimik ang buong silid. Fred, malamig na panimula ni Don Ramon. Totoo ba ang mga naririnig ko? Hindi nagsinungaling si Fred. Opo, sir. Napapikit si Don Ramon sa matinding pagkadismaya. Ilang taong kitang pinagkatiwalaan. Itinuring kitang parang anak. Pero mas pinili mong sirain ang sarili mong pamilya. Pasensya na po. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Lumingon siya kay Maureen. At ikaw, Iha, alam mong may asawa ang lalaki. Bakit mo hinayaan? Hindi makatingin si Maureen. Bilang parusa, pareho kayong suspendido habang pinag-aaralan ng kumpanya ang susunod na hakbang. Parang gumuho ang mundo ni Fred. Sa isang iglap, muntikan niya nang mawala ang trabahong bumuhay sa kanilang mag-asawa. Lumipas ang mga linggo dahil wala nang kasama si Loisa sa bahay. Tuluyan nang lumipat si Maureen sa inuupahang apartment ni Fred. Sa simula, akala nila ay magiging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula silang mag-away. Ayaw mo na ba sa akin? Tanong ni Maureen isang gabi. Hindi, nalilito lang ako. Si Loisa pa rin ba ang iniisip mo? Hindi makasagot si Fred. Unti-unti niyang napagtanto na magkaiba ang pagnanasa at tunay na pagmamahal. Kay Maureen ay may saya, ngunit kay Loisa ay meron siyang tahanan. Habang nag-iisa siya isang gabi, nakita niya ang lumang litrato nilang mag-asawa sa kanyang pitaka. Naalala niya ang mga panahong sabay silang nangangarap, nagtatawanan at nangangakong walang iwanan. Doon niya lubos na naunawaan ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya lamang niloko ang kanyang asawa. Niloko rin niya ang sarili niyang pangarap. At habang patuloy siyang nilalamon ng pagsisisi, isang balita mula kay Maureen ang lalo pang gugulo sa kanyang buhay. Fred, nanginginig nitong sabi habang hawak ang isang pregnancy test. Buntis ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa isang iglap, mas lalo pang naging magulo ang buhay na minsan ay puno ng pagmamahalan at pag-asa. Ang pagkakamaling inakala niyang kaya niyang kontrolin ay unti-unti nang sumisingil ng napakalaking kapalit. Nanginginig ang mga kamay ni Fred habang nakatitig sa hawak na pregnancy test ni Maureen. Hindi niya malaman kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang tanging alam niya ay lalo pang naging magulo ang sitwasyong siya mismo ang gumawa. Totoo ba yan? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Maureen habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Oo, Fred. Magiging ama ka na. Napaupo si Fred sa gilid ng kama. Imbes na saya ang maramdaman, matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso. Hindi pa man siya nakakaahon sa pagkawasak ng kanyang pamilya. May panibago na namang responsibilidad na kanyang haharapin.
Samantala, nanatili si Loisa sa bahay ni Aling Mildred. Kahit pilit niyang ipinapakita na matatag siya, gabi-gabi pa rin siyang umiiyak. Hindi madaling kalimutan ng 8 taong pinagsamahan. Loisa? Mahinang sabi ni Aling Mildred habang inaabot ang isang tasa ng mainit na salabat. Ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagpapalit sa taong kusang bumibitaw. Napangiti si Loisa kahit masakit. Mahal ko pa rin po siya, pero mas kailangan ko pong mahalin ang sarili ko. Hinaplos ni Aling Mildred ang kanyang balikat. Yan ang unang hakbang ng paghilom, iha. Sa kabilang banda, ipinatawag muli ni Don Ramon si Fred sa kanyang opisina. Pagkapasok pa lamang niya, ramdam na niya ang bigat ng katahimikan. Fred, seryosong wika ni Don Ramon. Ilang linggo kitang binigyan ng panahon para pag-isipan ang mga ginawa mo. Yumuko si Fred. Sir, nagsisisi na po ako. Napailing ang matanda. Ang pagsisisi ay mahalaga, pero hindi nito kaagad nabubura ang sakit na iniwan mo. Sandaling tumahimik si Don Ramon bago nagsalitang muli. Bilang may-ari ng kumpanya, kailangan kong maging patas. Simula ngayon, hindi ka nakabilang sa mga empleyado ko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Fred. Sir, please. Ito na lang po ang kabuhayan ko. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang bunga ng sarili nating desisyon. Tahimik na lumabas si Fred sa opisina. Hawak niya ang sobre ng kanyang huling sahod. Ngunit pakaramdam niya ay wala na siyang natitirang pag-asa. Lumipas ang ilang araw. Dahil wala ng trabaho si Fred, nagsimula silang magkaproblema ni Maureen sa pera. Anong plano natin? Tanong ni Maureen. Naghahanap pa ako ng trabaho. Yun na lang ba palagi ang sagot mo? Halos araw-araw silang nagtatalo. Ang dating matamis na salita ay napalitan ng sigawan at sisihan. Isang hapon, umalis si Maureen upang magpatingin sa klinika. Naiwan si Fred sa inuupahang apartment. Habang naglilinis, may nahulog na isang maliit na sobre mula sa bag ni Maureen. Hindi niya sana yun bubuksan, ngunit nabasa niya ang pangalang nakasulat sa harap. Para kay Maureen at Leo. Napakunot ang kanyang noo. Nung buksan niya ang liham, tila huminto ang kanyang pakinga. Nakasulat roon ang mensahe ng isang lalaking nanggangalang Leo na nagsabing handa nitong panagutan ng batang dinadala ni Maureen at hinihiling na sana ipatawarin siya nito sa kanyang pagkukulang. Paulit-ulit na binasa ni Fred ang liham. Hindi siya makapaniwala. Kaya naman pagdating ni Maureen, agad niya itong hinarap. Sino si Leo? Namutla ang mukha ni Maureen. Wala kang karapatang halongkatin ang gamit ko. Sabihin mo ang totoo! Sigaw ni Fred. Napaupo si Maureen at tuluyang napaiyak. Si Leo? Si Leo ang tunay na ama ng batang dinadala ko. Parang gumuho ang natitira pang pag-asa ni Fred. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang trabaho, ang tiwala ng mga taong nagmahal sa kanya. At ngayon, baging ang kinapitan niyang bagong buhay ay isa rin palang kasinungalingan. Doon niya lubos na naunawaan ang pinakamabigat na aral ng kanyang buhay. Ang taong nagtataksil ay maaaring makahanap ng panandaliang ligaya. Ngunit sa huli, ang kasinungalingan ay laging may kapalit. At ang kapalit nito ay mas mabigat kaysa sa kaya niyang pasanin. 3 buwan ang lumipas. Ang dating masiglang si Fred ay halos hindi na makilala. Pumayat ito, nalugmok sa kahiyan, at nawalan ng direksyon sa buhay. Matagal nang umalis si Maureen matapos amining si Leo ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Naiwan si Fred na mag-isang kinakaharap ang bunga ng kanyang mga maling desisyon. Sa bawat paggising niya sa umaga, iisa lamang ang laman ng kanyang isip, si Loisa. Naalala niya ang mga panahong sabay silang nangangarap, mga simpleng hapunan sa kanilang maliit na bahay, ang mga tawanan habang nag-iipon para sa kanilang pangarap na eatery, at ang babaeng hindi niya iniwan noong wala pa siyang may pagmamalaki sa buhay. Ngayon, lahat ng iyon ay alaala na lamang. Isang araw, nagpasya siyang puntahan si Don Ramon. Pagpasok niya sa opisina,
Yumuko kaagad siya. Sir, hindi po ako humingi ng trabaho. Humihingi lang po ako ng tawad. Tahimik siyang tinignan ng matanda. Napakalaki ng kasalanang nagawa mo, Fred. Opo, at habang buhay ko pong pagsisisihan yon. Ilang sandaling katahimikan ng namayani. Hindi ko na may babalik pa ang dati, dugtong ni Fred. Pero gusto ko pong magsimulang muli bilang mas mabuting tao. Napabuntong hininga si Don Ramon. Alam mo kung bakit masakit ang ginawa mo? Umiling si Fred. Dahil hindi lang ang asawa mo ang pinagtaksilan mo. Pinagtaksilan mo rin ang sarili mong dangal. Tumulo ang luha ni Fred. Pero nakikita kong natuto ka na. Hindi siya kaagad ibinalik ni Don Ramon sa dating posisyon. Ngunit inalok niya si Fred ng maliit na trabaho sa bodega ng kumpanya. Magsimula ka ulit sa ibaba. Patunayan mong nagbago ka. Marahang tumango si Fred. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang linggo, naglakas loob siyang puntahan ng bahay ni Aling Mildred, kung saan nananatili si Loisa. Nang makita siya ni Loisa sa labas ng bakuran, sandali itong natigilan. Anong ginagawa mo rito? Hindi makatingin si Fred. Hindi ako pumunta rito para pilitin kang bumalik. Lumuhod siya sa harapan nito. Pumunta ako para humingi ng tawad sa'yo. Tahimik lamang si Loisa. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry. Alam kong hindi mabubura ang sakit na ibinigay ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Tumulo ang luha ni Loisa. Mahal pa rin kita, Fred. Pero hindi ka noon kadaling buuin ng pusong ikaw mismo ang dumurog. Tumango si Fred. Naunawaan ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Hintayin ko ang araw na kusang gagaan ang puso mo. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Unti-unting nakita ni Loisa ang pagbabago ni Fred. Tahimik itong nagtatrabaho, umiiwas sa gulo, at walang sawang bumabawi sa mga taong nasaktan niya. Hindi na siya ang dating lalaking padalos-dalos at madaling matangay ng tukso. Isang hapon, habang magkasabay silang naglalakad sa parke, nagsalita si Loisa. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari. Oo, naiintindihan ko. Pero ayoko ring mabuhay habang dala ang galit. Tapatingin si Fred sa kanya. Kaya pinapatawad na kita. Tuluyang napaluha si Fred. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay nabura ang lahat ng sugat. Hindi rin ito ibinalik ang mga panoong nasayang. Ngunit naging simula ito ng kanilang paghilom. Habang magkahawak kamay silang naglalakad, muling sumikat ang araw sa kanilang buhay. Hindi na sila ang dating mag-asawang walang problema. Mas matatag na sila ngayon dahil naranasan nilang halos mawala ang lahat. At doon nila natutunan ang pinakamahalagang aral. Na ang tukso ay maaaring sumira ng isang pamilya sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit ang tunay na pagsisisi, pananagutan at pagpapatawad ay may kapangyarihang bumuo ng panibagong simula. Hindi lahat ng sugat ay nawawala, ngunit ang pusong handang magbago ay maaari pa ring makahanap ng pag-asa. Isang taon nang lumipas. Muling naging tahimik ang buhay sa maliit na barangay ng San Joaquin. Ang bahay na minsang nabalot ng luha at sigawan ay unti-unti nang napuno ng pag-asa. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabing tahimik lamang sina Fred at Loisa dahil alam nilang ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kaagad naghihilom. Ngunit araw-araw, pinipili nilang magsimulang muli. Sa tulong ni Don Ramon, na muling nagtiwala kay Fred matapos nitong patunayan ng kanyang pagbabago, nakapag-ipon ng mag-asawa. Hindi na siya bumalik bilang personal driver, ngunit naging tagapangasiwa siya ng bodega ng kumpanya. Mas mababa man ang posisyon, pero buong puso niya itong tinanggap. Mas mahalaga ang marangal na trabaho kaysa sa mataas na posisyon na wala namang dangal. Madalas sabihin ni Fred. Sa kabilang banda, lalo namang lumalago ang maliit na negosyo ni Loisa. Mula sa pagtitinda ng lugaw at pandesal, nakapagbukas sila ng isang munting karinderya sa tapat ng palengke. Sa araw ng pagbubukas nito, naroon sina Aling Mildred at Don Ramon. Nakikita mo ba ito, Fred? Nakangiting tanong ni Don Ramon.
habang nakatingin sa karatulang may nakasulat na Loisa's Eatery, lutong may pagmamahal. Tumango si Fred habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Ito ang pangarap naming dalawa noon. Hindi nawala ang pangarap, sagot ni Don Ramon. Naligaw ka lang ng landas. Lumapit si Loisa at marahang hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Ang mahalaga, nakabalik ka. Napangiti si Fred. Samantala, si Maureen ay tuluyan ng umalis ng bayan. Pinili niyang harapin ang sarili niyang buhay kasama ang tunay na ama ng kanyang anak. Hindi na siya muling nagpakita pa kina Fred at Loisa. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang lahat na may mga pagkakamaling hindi mapapawi. Ngunit may mga taong handang magbago at matutong maging mas mabuti. Isang hapon, habang abala ang mga customers sa kanilang karinderya, napansin ni Aling Mildred ang masayang mag-asawa. Naalala niyo ba ang sinabi ko noon? Nakangiting tanong niya. Napatawa si Loisa. Na ang tukso po ay hindi kumakatok. Tumango ang matanda. At ngayon alam niyo na, ang pamilya ay hindi nabubuo sa matatamis na salita. Nabubuo ito sa pagtitiwala, katapatan, at araw-araw na pagpiling mahalin ng isa't isa. Napatingin si Fred kay Loisa. Salamat, dahil kahit hindi ko deserve, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong bumawi. Ngumiti si Loisa. Hindi ko ginawa yun para sa ilang. Ginawa ko rin yun para magkaroon ng kapayapaan ng puso ko. Habang unti-unting lumulubog ang araw, magkahawa kamay silang tumingin sa mga taong masayang kumakain sa kanilang munting karinderya. Hindi naging perpekto ang kanilang kwento. May mga luha, may mga pagkakamali, may mga gabing halos sumuko na sila. Ngunit pinatunayan ng kanilang buhay na ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa dami ng masasayang alaala, kung hindi sa tapang na harapin ang mga pagkakamali, tanggapin ang mga bunga nito, at magsimulang muli ng may pagpapakumbaba. Dahil ang pagtataksil ay maaaring makasira ng isang pamilya. Ngunit ang tunay na pagsisisi, pananagutan at pagpapatawad ay kayang magbigay ng panibagong pag-asa sa mga pusong minsang nadurog. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tiwala, ang pundasyon ng isang matatag na pagsasama. Kapag ito ay nasira dahil sa pagtataksil, hindi lamang puso ang nasasaktan, kung hindi pati na rin ang mga pangarap at ang pamilyang matagal na binuo. Itinuturo rin ng kwentong ito na ang tukso ay panandalian lamang, ngunit ang bunga ng maling desisyon ay maaaring habang buhay na pagsisihan. Bago gumawa ng isang hakbang, isipin muna ang magiging epekto nito sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin. Ganun pa man, ipinapakita rin ng kwento na ang tao ay may kakayahang magbago kung tunay ang kanyang pagsisisi at handa siyang panagutan ng kanyang mga pagkakamali. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimutan ng sakit, kung hindi pagpili na palayain ng sarili sa galit upang makapagpatuloy sa buhay. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa matamis na salita, kung hindi sa katapatan, respeto, pananagutan, at araw-araw na pagpiling manatiling tapat sa taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload